Hello guys! Welcome to Kadesh Vlog! Another day, another sharings na naman tayo sa video na ito. At ang naging trabaho ko talaga dito sa Hong Kong ay mag-alaga ng bata, ng mga babies. Kaya mag-share ko sa inyo ng kunting karanasan, kunting idea kung paano magbantay ng bata para at least yung mga kababayan natin na papunta dito sa Hong Kong ay magkaroon ng kunting idea about sa pag-alaga ng baby. Alam naman natin na dito sa abroad, syempre iba-iba yung ugali ng mga amo, iba-iba yung gusto nilang mangyari, or iba-iba yung way nila sa pag-aalaga ng mga anak nila. So, syempre, kapag kayo mag-alaga ng bata, syempre, dapat alam ninyo kung ano yung mga basics. So, nandyan na yung tamang pagbubuhat ng baby, ganyan, kung ano yung posisyon nila pag binubuhat nyo, lalo na pag nagpapadede, ayan, basta kung ano yung mga tamang posisyon ng pagbubuhat ng bata, ayan yung mga dapat nyong matutunan. Kaya, payo ko sa mga viewers ko ngayon na papunta dito sa Hong Kong or ongoing sa training, sa agency, di ba may mga training tayo sa agency kung paano mag-alaga ng bata. So, isa yan sa pinaka-importante na dapat yung seryosohin, pagtuunan ng pansin, kasi once na pumunta kayo dito sa ibang bansa dito sa Hong Kong, malaking tulong po iyan din yung gamitin na mga kaalaman pagdating nyo dito sa ibang bansa. Tamang pagpapadede, ayan, kailangan nyo ding malaman, tamang pagbibihis ng bata, kasi may mga, alam nyo na, may mga amo dito na pati doon sa pagbibihis ng bata ay talagang i-check ka nila kung paano ka magbihis ng baby, magpalit ng pampers, ayan, kung paano ka magpalit ng pampers kapag nag-poop or kapag nag-pee. So, ito, reminder sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, kapag kayo magpapalit ng pampers, with my experience, lalo na pag nag-poop yung mga bata, gagamit kayo ng wet tissue, isang pahid na tissue, huwag nyong ipapahid ulit yung ginamit nyong wet tissue, lalo na pag nag-poop yung bata. So, syempre, sobrang dumi talaga yan. So, kapag kumuha kayo ng isang wet tissue, isang pahid lang, hindi nyo na siya ipupunas ulit. So, kailangan nyo kumuha ulit ng bago, tapos pahid, kumuha ng bago, pahid, tapos hanggang sa mawala yung mga dumi. Pag okay na, pag wala na yung mga dumi, yung panghuling wet tissue, pwede mong gamitin ng mga twice, ganun. Pag madumi pa, hindi mo kailangan, huwag mong uulitin na ipahid yung wet tissue kasi very maselan yung ibang amo. Ayaw nila na yung ginamit, yung pinahid mong wet tissue ay ipapahid mo ulit. Ayaw po nila ng ganun. Kailangan ninyong maging maingat. Tsaka din naman, tuturuan naman kayo ng mga amo ninyo kung paano linis, ganun. So, i-refresh naman kayo kung paano maglinis. Kung ano yung way nila paglinis, so yun na lang din po yung sundin ninyo. Kasi syempre, ayun yung rules nila. So, dapat yun yung sundin ninyo. Paano magpasuot ng bagong pampers doon sa baby. Ayan yung mga kailangan nyo malaman. Tamang pagpapaligo doon sa baby. Paano yung posisyon ng bata, diba? Kung paano paliguan yung ulo. Kasi very maselan talaga yung ulo, yung katawan, ayan, kailangan nyo yung matutunan. And then, kung paano hawakan yung bata habang naliligo, tas kung ano yung mga dapat tamang paghawak din after maligo, kapag bihisan na, ganun. So, ayan yung mga kailangan ninyong matutunan. Tamang pagtimpla ng gatas ng bata. So, syempre, naman yan sa pagtitimpla, ituturo din naman yan ng mga amo ninyo. Pero at least, kapag nandyan kayo sa mga training center, so, pa rin kayo, mag-focus kayo at kailangan ninyong alamin kung paano yung pagtitimpla ng mga gatas ng bata, para at least meron naman kayong konting alam. Pero, syempre, mostly naman, yung mga kadesh natin dito sa Hong Kong, may mga anak na. So, syempre, may mga karanasan. Pero, huwag tayong magpakampante na pwede nating gawin din dito sa ibang bansa, kasi yung pamamaraan nila dito ay iba din sa pamamaraan natin. Kaya dapat kayong maging cautious doon, kasi minsan akala natin tama yung ginagawa natin, yun pala ay mali. For example, yung kapag magtitimpla kayo ng gatas, doon sa atin kapag nagtitimpla tayo ng gatas, diba? Pag nag-shake tayo, pag ilagay na natin yung powder, yung tubig, so pag nag-shake tayo, pag kunwari pag ito yung milk bottle, diba? Pero yung daliri natin, ginagamit natin para pantakip doon sa nipple, doon sa chupon ng milk bottle. Tapos ganito tayo mag-mix. Ganyan ako mag-mix dati. Tatakpan kasi syempre, pag i-shake natin, diba, parang lalabas yung milk. So, kailangan tatakpan gamit ng daliri, ganun tayo shake ng milk. Pero, mga mag-aalaga dyan ng baby, kapag mag-shake kayo ng milk, ay wag po ganyan yung gawin ninyo. Kasi, lalo na pag yung itatouch nyo yung chupon ng milk bottle, syempre madumi po yung ating, kahit sabi natin naghugas tayo ng kamay. So, minsan din nakikita yan ng mga amo. So, kapag once nakita nila na ginamit natin yung finger natin pang takip doon sa chupon habang ginaganon,
maano sila, may mga, siyempre may mga amo talaga na very maselan at sasabihin nila na madumi yung iba nga, di ba? Bigla-bigla na lang terminate. Sasabihin sa'yo, hindi ka hygiene, hindi ka malinis, ganun. So, para maiwasan natin yung mga ganyang bagay, talagang wag niyong gagawin yung ganun. Tapos, pag mag-shake kayo ng milk, hindi yung ganito, hindi yung ganyan. Ganyan, dapat ganito yung pag-shake. Dito sa Hong Kong, kapag kami nag-shake ng milk, ganito yung ginagawa namin. Ilapag ko lang tong phone. So, ito yung hawak ko, kunwari ito. Ganito po mag-mix ng milk dito. Tapos, dahan-dahan lang po yung pag-mix nyo ng milk kasi minsan dumadami yung bubbles, diba? So, para maiwasan natin yung madaming bubbles. So, dahan-dahan lang, ganyan lang, okay. Ganon. Yung iba ganito yung pag-shake nila, ganon lang. Gentle lang na i-shake na ganun para ma-melt lang yung gatas, ganyan. So, iba-iba yung paraan ng pag-shake ng milk. So, depende pa rin yan sa amo ninyo. So, turuan naman kayo. So, kung ano na lang yung tinuro sa inyo, yun na lang din yung sundin ninyo. Ganon din yung paghugas ng milk bottle. Kailangan din maging malinis, maging hygiene. So, dapat alam ninyo kung ano yung unang-una ninyong hugasan na part ng milk bottle. Kasi yung ibang amo ang gusto nilang mauna minsan. Yung nipple muna, ganon. Yung iba naman, yung bottle, ganon. Tapos, yung ibang amo, gusto nila 2 beses mo siyang babanlawan yung milk bottle bago mo siya i-sterilize, ganon. Kaya, yun, nakadepende pa rin naman yan sa mga amo. Pero at least, kahit pagdating ninyo sa mga bahay ng amo ninyo, meron kayong idea kung paano maglinis ng milk bottle, ganyan. Tapos paano mag-sterilize ng bottle. Ayan, kailangan ninyo matutunan yung pag-sterilize kasi lalo na pag baby yung alaga ninyo, syempre kailangan nating ini-sterilize lahat ng mga gamit alaga nating baby. Additional din, dapat alam nyo din kung paano yung tamang pagluluto ng congee. Ang tawag kasi doon sa lugaw ng bata kapag nagsusolid food na yung baby. Ang tawag nila dito yung lugaw is congee. So at least yung mga viewers natin yan, lalo na yung mga alagang bata, baby talaga, dapat matutunan nyo rin. And magkaroon din kayo ng kunting idea kung ano yung mga pwede ninyong lutuin na food ng baby. Lalo na yung nag-start silang kumain ng solid, ganyan. Yung mga congee, ayan. Manood kayo ng mga video about sa baby foods para at least kahit paano ay meron kayong kunting idea kung paano magluto ng congee. Pero yung paggagawa naman ng congee is nasa amo nyo pa rin naman yun. Amo ninyo, tuturuan naman kayo kung paano gumawa ng congee. Yung mga naging employer ko, tinuruan na kung paano gumawa ng congee. Pero I'm not sure na lang sa iba kasi may mga amo ata na hindi rin sila marunong sa gumawa ng congee. Kaya parang nakadepende pa rin sila sa mga helper nila. And mostly naman ng mga ka-DH natin dito sa may mga experience na may mga anak na sa Pilipinas, so at least meron silang may mga knowledge sila pagdating sa mga pagluluto ng pagkain ng bata. Paano na lang kapag yung like me na wala pang naging anak, single pa. So, kailangan talaga nating mag-research para at least meron tayong konting kaalaman. Pero yung sa akin, hindi yung naging problema sa akin kasi tinuruan naman ako ng mga amo ko. So, kung ano yung tinuro nila sa akin, kung ano yung mga lulutuin ko, ganun, kung ano yung way ko ng pagluluto. So, sinunod ko na lang din yung ginawa nila kasi madali lang naman gumawa ng congee. Sa totoo lang kasi hindi mo naman kailangang timplahan. Paanulin mo lang, parang gigilingin mo lang lahat ng ingredients. Tapos paghalu-haluin lang, tapos isasalang mo lang siya sa may rice cooker. Ipipress mo lang yung congee doon sa rice cooker, so okay na, luto na. And then yung pagpapakain naman ng bata, maging maingat din po kayo sa pagpapakain ng bata kasi dito sa Hong Kong, lalo na dito sa Hong Kong, may mga amo talaga na masiselan kapag kayo ay magpapakain ng bata. Di ba minsan kapag magpapakain tayo, mainit pa yung yung congee. So ang ginagawa natin, hinahalo natin ganun. So yung ibang mga ayaw nila yung hinahalo natin na ganun yung pagkain kasi parang mag-iiba yung itsura daw ng pagkain ng bata. Kaya ang ginagawa lang namin noon para palamigin yung pagkain ng bata, parang i-set aside muna namin. So pag okay na, medyo malamig na yung food ng bata, tsaka naman namin papakain sa alaga ko dati, ganyan. And then another thing is, ayaw ng ibang amo na hinihipan ninyo yung food ng alaga ninyo kapag mainit. Diba? Yung ibang amo, kunwari, diba habang tayo, pag mainit yung pagkain, yung congee, yung pagkain ng bata, ang ginagawa natin, hinihipan natin bago natin ipakain. Maging cautious kayo yan kasi yung ibang amo ayaw nila ng ganyan. Kaya nila parang hindi daw hygiene pag ganun. Hindi pwedeng hihipan, kaya dapat iset aside muna, palamigin konti, tapos yun tsaka natin ipakain sa bata para hindi na natin kailangang i-blow. Although may mga amo naman na hindi ganun kaselan, so pwede yung hipan ninyo bago nyo ibigay doon sa mga bata. So again, depende talaga yan sa mga amo. A little reminder lang kasi baka mamaya, diba? Kaya kailangan ninyong kapag nandun kayo sa bahay ng amo ninyo,
kailangan yung i-observe talaga yung mga amo ninyo kung ano yung way nila ng pagpaalaga ng mga anak nila para at least magkaroon kayo ng konting idea kung ano yung mga dapat at hindi dapat ninyong gawin. So, ano pa ba? Maliban sa mga yan, siguro yung paglalaban ng baby. So, syempre, kapag may alaga kayong baby, ang paglalaban ng damit ng mga baby, talagang nakahiwalay po yan sa damit ng mga adults. Both my experience doon sa first employer ko dito sa second employer ko, kapag naglalaba ako ng damit ng alaga ko dati nung baby, talagang nakahiwalay. Hiwalay yung damit niya, and then may sarili din siyang laundry detergent, ganyan. So, iba din yung ginagamit ko na detergent namin sa mga damit namin. Mamaya sabihan kayo ng amo ninyo na you can wash the baby clothes, tapos hindi ka naging aware na yun pala. Hiwalay pala yung paglalaban ng baby clothes tsaka yung adult clothes. So mostly talaga kapag baby wear, talagang nakahiwalay po yan. And then, ayun, kapag lumalabas kayo kasama yung mga amo ninyo, dapat alam ninyo kung ano yung mga dapat ninyong kukunin na mga gamit ng baby. So, syempre, nandiyan na yung baby stroller, mga extra pampers, diba? Tapos yung dedihan, kung tanong ninyo sa mga amo ninyo kung ilang pirasong dedihan yung dadalhin ninyo, ganun, kung 2 bottle ba, diba? Tapos ano pa yung mga extra pampers, extrang damit. Pag baby pa lang yung alaga ninyo, expect nyo na po na kapag lalabas kayo, talagang marami po kayong bibit-bitin na gamit ng bata. So, napagdaanan ko din yan doon sa unang amo ko na kapag lumalabas kami, lang dami kong bitbit tsaka sobrang bigat. Siyempre, sa tubig pa lang, sa hot water pa lang ng alaga ko, tsaka yung sa didihan niya, mabigat na. Diba? Tapos may stroller pa akong kailangan hilaing bitbitin, kaya talagang nakakapagod lang na pag baby talaga yung alagaan mo kasi ang dami mong kailangang i-prepare kapag lalabas. Dito naman sa second employer ko, napakaswerte ko kasi nung baby yung alaga ko, hindi kami nagtatagal sa labas. Parang saglit lang kami sa labas kasi iniisip ng mga amo ko yun nga pagtitimpla ng gatas. Kailangang umuwi kami agad para dito magdede yung alaga ko. Ganun yung mga amo ko. So, syempre, nasa amo talaga yan. So, ganun naman talaga. Hindi natin masabi kung ano yung maging experience natin. Kaya, ayan, maging ready kayo sa mga viewers ko nanonood ngayon. Kapag kayo nandito sa abroad, talagang maging ready kayo kung ano man yung mga kailangan ninyo. Kung ano man yung manatnan ninyo na sitwasyon sa loob ng bahay. So, at least kahit papano, meron naman kunting idea. At ganun talaga, kapag dito sa abroad, kailangan magtiis, maging strong. Hindi ka pwedeng maging balat sibuyas dito kasi kung naging balat sibuyas ka, nako, hindi ka talaga magtatagal dito sa Hong Kong. So, bago ko siguro tapusin tong video ko, another thing is, alam nyo, mayroon pala akong na-experience sa unang amo ko regarding sa pagpapatulog ng alaga ko. Nung baby pa yung alaga ko, ayaw ng mga amo doon sa first employer ko, ayaw nila nang hinihili yung anak nila kapag pinapatulog. Di ba pag nagpapatulog tayo ng bata, parang naghahaming tayo, di ba? Naghahaming tayo or na basta tapos yung dinadance natin yung bata, ganun. Sa yung mga doon sa first employer ko, ayaw nila ng ganun. Dito sa pangalawang amo ko, okay yung ganun kasi dito naman sa pangalawang amo ko, nung kapag pinapatulog namin yung alaga ko dati nung baby siya, ay nagpapatugtog kami ng music sa phone, pampatulog, baby song na pampatulog kapag pinapatulog namin yung alaga ko. Kaya okay lang. So, nasa kanila pa rin, nasa amo ninyo kung pwede kayong yung maghele, ganun. At yun, pwede nyong i-dance yung mga alaga ninyo. So, kung ano yung gusto ng mga amo ninyo, yun na lang din yung sundin nyo. At kung may mga hindi kayo alam gawin, ayan, tanong nyo na lang sa mga amo ninyo. Kasi minsan, mahirap kasi yung hindi tayo nagtatanong sa mga amo natin kasi minsan yung akala natin na tama sa kanila ay mali. With regard sa mga mga needs ng baby, ng anak ng mga amo ninyo, lalo na pag baby nga, ay mas mainam siguro na yun, itanong ninyo direct sa mga amo ninyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin para maiwasan natin yung, alam nyo na, maiwasan natin yung mga bagay na ikakasira ng relasyon ninyo sa amo ninyo para mabuild din ninyo yung trust ninyo sa isa't isa.